Hindi ko magets kung ano yung problema ni Lacson, ano, kasi sabi niya talagang gusto niyang matapos o masolusyonan ng korupsyon sa Pilipinas. Pero may 18 na, actually hindi naman lahat Marines, ilan doon ay ex-Marines na lumabas na para isiwalat yung korupsyon sa Pilipinas, pero ayaw niyang i-entertain, ano. O tapos anyways, kasi na-mention siya di ba? Na-mention yung iba pang senador, si Tito Soto. Pero yung sinasabi niya ay iba doon sa ginagawa niya, di ba? Dahil itong mga ex-Marines na to na nag-expose, may mga pictures na nilabas, may mga ebidensya na nilabas ayon sa kanila, madadamay sila, automatic ay hindi na credible, di ba? O napaka double standard, napaka kuha ni Lacson kung titingnan natin. Hindi ba siya hindi siya tama doon sa sinasabi niya, di ba? Hindi tama. Alam mo yun, alanganin masyado. Tapos privilege speech nga si Marcoleta, medyo nagbanggaan sila. Kung ako ang senador, di ba, parang okay, may mga sinabi to, sige pakinggan natin. O edit saka natin i-judge. Pero wala di ba? So halatang halata masyado yung pagiging bias nila. Lalong-lalo na ni Lacson. Sobrang, alam mo yun, yung 18 na lumabas na yon na ex-Marines, yung ilan doon ay nag-risk. Ibig sabihin, tumaya sila yung pamilya nila, tinaya nila yung pamilya nila, tinaya nila yung buhay nila actually, dahil anytime pwede silang banatan, pwede silang ipatumba, lalo't ang dami nilang binanggit na pangalan, mga congressman, senador. Doon pa lang iisipin mo na kaagad, di ba? Doon pa lang may iisip mo na, ito bang mga taong to ay nagsasabi ng totoo? Ito bang mga taong to ay, di ba? I mean, napaka basic nun, napaka simpleng common sense. Pero wala nga wala sila nun, dahil nga di natin alam. Kasi kung totoo ang sinasabi nung mga naglabasan na yon, na sila ay tumanggap ng maleta, ay hindi na tayo magtataka, di ba? Bakit ganon? Ba't ganon yung kanilang reaction, na parang baliwala sa kanila yung expose nung nila Baligod sa kanong ilang ex-Marines. So yun lang, mga kababayan, alam na natin yan, nababasa na natin, naiintindihan natin yung realidad sa sitwasyon ng politika sa Pilipinas ngayon. Huwag tayo huwag tayo manahimik, mag-comment tayo, pero syempre maging handa tayo, dahil pag nag-comment tayo, pag nagbigay tayo ng opinion, ang daming trolls ngayon, ang daming trolls talaga na lumabas ngayon. Mga Facebook pages na trolls, mga tao na trolls. Ibig sabihin, ito yung mga bayad. Meron dito ilang pirasong totoo, pero karamihan ay talagang fake account. Karamihan ay sila ang gumawa. Kasi ang dali na ngayon dali na ngayon magpadami ng page, magpadami ng followers. Binibili lang, bibilin mo lang yun. So yun lang mga kababayan, medyo hindi ko lang mapigilang magbigay ng comment kasi talagang masyado ng garapalan yung korupsyon sa atin, sa bansa, sa Pilipinas. Thank you. God bless.